Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo aking pasan, kamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, at ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, may God give you peace. Maligayang kapistahan po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Alam niyo po mga kapatid, maaring may tatanong natin, bakit kaya puso ang pinili ni Jesus? Na parang nung siya'y nagpakita kay Saint Margaret Mary Alacoque, pwede namang tenga, pwede naman ng ilong. Bakit kaya puso? At bakit ganun din sa ating mabuting balita at sa ating ebanghelyo sinabi, tularan niyo ang aking puso. Specifically sinabi ni Jesus puso. Physiologically, sabi po ang puso ang pinakasentro ng ating pagkatao, ng ating katawan. At pag sinabing puso, ito yung kabuuan ng isang tao. Kaya nga, di ba mga kapatid, meron tayong sinasabi, pag ikaw ay napakatigas naman ng puso mo, anong ibig po sabihin nun? Napakatigas talaga ng puso mo. Ibig sabihin ay masyadong agresibo o masyadong matigas. Pag sinabi naman ang pusong to, pusong mamon, napakalambot. Huh? Pag sinabing puso, bakit kaya puso ang pinili ni Jesus? Kasi nga ito yung kabuuan. At anong sinasabi ni Jesus? Tularan ninyo ako dahil ang aking puso ay maamo, ang aking puso ay sinabi dito sa Ebanghelyo, maamo at may kababaang loob. No? Specifically sinabi ni Jesus, meek and humble of heart, no? Mapagkumbaba. Kaya naman ang banal na kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nagpakita mismo kay Saint Margaret Mary Alacoque. At ano sabi niya? Tignan mo ang aking puso. Sumisimbolo ng kababaan loob, sumisimbolo ng kaawaan at habag. Ngunit, iilan lamang ang tumutugon sa kababaang puso ng aking kamahal-mahalang puso. Sinasabi ni Jesus, narito ang puso ko, handang-handa kong ibigay para sa iyo. Ibinibigay ko ang aking puso sa iyo. Ikaw ba handa ka bang makipagpalit ng iyong puso? Dahil alam ng Diyos
alam ng Diyos na tayong lahat, ang ating puso ngayon ay sugatan. Ang lahat ng tayo ngayon, ang ating puso ay luhaan. Ang ating puso ay broken. So sinasabi ng Panginoon kay Saint Margaret Mary Alacoque, hayaan mong palitan ko ang iyong puso ng aking puso at ako ang mag-aalaga ng pusong iyan. Ako ang mag-aalaga ng pusong yan. Dahil tignan niyo ang puso ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Naglalagablab sa pag-ibig na sa kabila ng ating pagkukulang, punong-puno siya ng pagmamahal unconditionally. Mapapansin niyo ang kabanal-banalang puso ni Jesus, may mga tinik. Ang mga tinik na ito ay sumisimbolo ng ng ating mga kasalanan. Ngunit, mapapansin niyo, habang maraming tinik, mas lalong lumalagablag ang apoy. Kasi nga sabi ni St. Peter, sin abounds, grace abound all the more. Kapag sinurrender mo yan sa Panginoon, mas lalong maglalagablab ang puso ni Jesus at ang iyong puso ay magiging mas maglalagablab ng pagmamahal. At mapapansin ninyo, ang puso ni Jesus may cross. Hindi sinasabi ng Panginoon, magiging madali ang buhay mo kapag nagdebosyon ka kay Sacred Heart. Pero ano ang papanibaguhin niya? Babaguhin niya ang iyong puso at ang iyong disposisyon sa buhay. Kaya kung gusto mong alagaan ni Jesus ang iyong puso, magpalit kayo, allow Him. Let us allow our Lord Jesus Christ to take care of our hearts. Sa paanong paraan? Pag sinurrender niyo yan, itong sasabihin sa inyo, bibigyan kayo ni Jesus ng pamamaraan para mas lalong lumusog, mas lalong lumagablab, at mas lalong lumalim ang pag-ibig. Tatandaan niyo yung salitang cares. Cares, madali. Madali lang cares. Letter C. Unang gagawin ng Panginoon para mas lalong lumagablab ang iyong puso. Letter C, confession. Surrender muna natin ang ating mga kasalanan kay Jesus. Magkumpisal tayo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang awa at abag at mararamdaman natin yan kapag tayo ay magkukumpisal. Ano yung letter C? Confession. The sacrament of confession. Dahil sa sakramento ng kumpisal, mararamdaman natin ang awa at habag ng Panginoon. Kung gusto mong alagaan ang tunay na debosyon sa Sacred Heart, number 1, surrender. Surrender your heart to Jesus through the sacrament of confession. Letter C. Letter A, susunod, adoration. Kaya nga yung ating Feast of the Sacred Heart is following the Corpus Christi, the solemnity of Corpus Christi. Kasi sinasabi ni Jesus, I am Emmanuel, God is with us. Ako ay kasama ninyo habang buhay. At paano mararamdaman yan? Letter A, adoration. Go to adoration. Mapalit tayo, may adoration chapel tayo dito. Alam niyo po, itong St. Joseph Catholic Church, kinukonsider ko po itong second home. Ako po'y batang Tondo, nag-aral po ako dyan sa Torres High School. Alam niyo po, for 4 years na nandyan ako sa Torres High School, every afternoon, pumupunta po kami dito sa chapel na ito. Naalala ko pa yung dalawang angel, hindi pa yung dalawang angel. Man, every afternoon, nag-adoration kami. Una ako, sumunod, meron akong best friend na sunod ko, dahil akong school, class president, nadadala ko na unti-unti yung mga kaklase ko. Adoration. Hindi sinasabi ng Panginoon, magiging madali ang buhay mo. Sabi nga, may punong-puno nga ng cross. Pero ang pinagpapanibago ng Diyos, kapag tayo nag-adoration, tumingin ka sa Kanya, titingin siya sa iyo, babaguhin niya ang iyong puso. Mararamdaman mo, ay hindi ako nag-iisa. At dahil doon sa adoration na ginagawa ko po, na-discover ko ang aking vocation to the priesthood. At yung kasama kong best friend ko, naging madre rin. At marami sa amin dito nang galing sa St. Joseph Adoration Chapel. At every first Friday, may vigil kami dito. Adoration. Pagtatanod kay Jesus sa Eucharistia. Sabi ni Pope Benedict XVI, if you want to prolong your union with God after communion, go to adoration. 10 to 15 minutes, bibigyan ka ng kalakasan, ng kalusugan ng Panginoon. Na sinasabi ni Pope Benedict XVI, I am the panacea. Ako ang tagapagpagaling. At makikita mo yan sa Eucharistia. Adoration, letter A. Susunod, letter R, the rosary.
magdasal, magnilay ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario, habang ikaw ay nagninilay, ating pinagninilay ang buhay nino. Hindi basta-basta si Maria, kundi ang Paschal Mystery, ang buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, kapag tayo ay nagro-rosaryo, ating pinagninilayan ang buhay mismo ni Kristo na kasama si Maria. Letter E. Ano yung letter E? Eucharist. Magsimba tuwing araw ng linggo. Buti na lang, sisimba kayo linggo-linggo. Amen. Pero ang ganda ng celebration last Sunday, sinasabi dapat ang Eucharistia, hindi lang basta natin tinatanggap, isinasabuhay natin. Kaya nga, kapag tayo ay nagsisimba tuwing araw ng linggo, nagpapanibago rin ito hindi lang ng puso, kundi ng ating misyon sa buhay. At letter S, dadagdagan ko yung S, Scripture. Napaka-importante ng pagdarasal at pagbabasa ng banal na kasulatan ng Biblia. Matanong ko lang kayo, paggagising niyo sa umaga, anong unang-una po niyong ginagawa? Sana hindi inaabot yung cellphone at binabasa yung notification. Alam niyo po, siguro mag-a-agree kayo talaga sa akin 100%. Ngayong panahon nito, napakaingay ng mundo. Lalo na, huwag ka na lumayo dito na lang sa Pilipinas. Ang daming mga masasamang balita. Pero, ito pong natuklasan ko po, na-appreciate ko talaga, bakit ko sisimulan ang aking maagandang araw na alam natin blessing ito kay Lord sa isang masamang balita na gagaling sa cellphone? Kaya nga binigay ni Jesus ang banal na Biblia, ang kanyang salita para maging gabay natin. Kaya simulan natin ang ating araw sa pagbabasa ng Bible. Kahit 1 or 2 verse lang, tapos i-meditate the whole. Lord, ano bang ibig mo sabihin sa akin ngayong umaga na binigay mo ang mensaheng ito? At bago ka rin matulog, magbasa ulit ng 1 or 2 verse sa Bible. At least matutulog ka ng salita ng Diyos, mabuting balita rin ang iyong pinakikinggan, binabasa. Di ba? Kaya simulan po natin ang pagbabasa ng Biblia. Kasi tatandaan niyo mga kapatid, when you do your prayer, we are talking to God. But when you read the Bible, God is talking to you. Kasi ito yung salita niya. Right? It makes sense, right? If you talk to God, that is prayer. But when you read the Bible, God is talking to you. Ganyan inaalagaan ng Panginoon ang ating puso. Cares. C, confession. A, adoration. R, rosary. E, Eucharist. And S, sacred scripture. Mga kapatid, ang tunay na debosyon sa kamahal-mahal puso ni Jesus ay ang pagsasabuhay nitong 5 bagay na ito at higit sa lahat, pagiging mabuti sa kapwa-tao. Kasi ang lahat ng ating debosyon ay mawawalan ng saysay kung di natin papanibaguhin ang ating puso. Dahil ang Panginoon mas gusto na magkaroon tayo ng tinatawag na inner transformation. Hindi lang basta externally. Ang external transformation, that's good. Pag tayo'y nagsisimba, mas nagiging devoted tayo, tamang proper position or whatever, pero mas higit na kinatutuwa ng Panginoon na kapag ang ating debosyon ay nakakapagpanibago ng ating puso. At paano natin gagawin yan? Isabuhay natin yung cares na aking nabanggit. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and Scripture. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.